Okay, magandang araw no sa mga manonood natin dyan ng Paul Computer YouTube channel. Okay, so ang tanong, no? Paano malalaman na power supply ang sira ng ating computer? Okay? Alam nyo, pag pinipindot natin yan, yung power switch ng ating desktop computer, no? Iba-iba yung possible na magiging issue niyan. Okay? Hindi lang power supply, pwede rin na maluwag yung kanyang kwan. So i-check ninyo, pwedeng maluwag lang yung memory. So tanggalin ninyo yung memory, tapos kabil ulit, no? Tapos pwede rin na kwan, yung mga socket dyan sa inyo maluluwag, yung socket ng power supply papunta dun sa may motherboard, no? So alam nyo, kadalasan yung causes niyan, kaya sakaling pagpindot mo ng power switch ng computer, no, at hindi nagte-turn on o walang power, ay dahil yan sa alikabok. Kasi kapag masyadong marami ng alikabok sa loob ng inyong desktop computer, possible na harangin niya yung contact, no? Or kasi kapag makapal na yung mga alikabok, no, pwedeng matanggal niya yung contact, or pwedeng mag-short circuit, no? So meron akong tinuro dyan, ano, sa mga grounded na computer. So minsan kasi possible rin na nagiging cause ng grounded sa computer yung alikabok. Okay, so mamaya ituturo ko yan sa inyo. Okay. Ngayon, bakit ito yung title ng video natin ngayon, no? Maganda kasi at ito kasi tinanong to ng anak ko sa akin. Sabi niya kasi nagtanong siya, sabi niya, pa, ano mo nahulaan na power supply ang sira ng computer ko? Sa anak ko po kasi yan yung computer na yan, ako yung nagbi-maintain. So nagulat ako dun sa tanong niya. Sabi ko, uy, magandang tanong yan So yan, yung dahilan kung bakit yan yung title natin ngayon. Okay? So actually sekreto ko yan no? Ayoko sanang ikuhan, kaso syempre nasisihan ako kapag nakakatulong ako, no? So, maraming salamat pala dun sa mga tumatangkilik dito sa ating channel, no, sa Paul Computer. Yung mga sinasagot ko na tanong dyan, no, lalo na dun sa may PLDT Wi-Fi modem ninyo, okay? At kung ang mga ano pang mga tanong dyan, no, maraming salamat. Okay. So wag niyo kalilimutan, no, yung ituturo ko dito sa inyo ngayon. Okay? Kasi mataas ang value nito para sa akin. Okay? So gusto ko sana na ilagay ito sa members only video, no? Pero nakasubscribe ka lang dito sa ating channel, masaya na po ako dyan, no? So minsan try natin na plano ko rin na live tayo. Tanong kayo kung ano mga gusto ninyong itanong tungkol sa computer. Okay, so balik tayo, no? Yan, testing natin. So pala ito, napaka-importante na yung first na turn on ninyo ng computer. Okay? So meron akong ituturo dyan sa inyo. So yan pa yung kwan niya, hindi pa ako nag-replace ng kwan dyan, ng bagong power supply. Yan pa yung luma. Okay, so meron kasing mga sign na pinapakita yan yung computer para malaman natin
o na power supply nga yung problema niya. Okay? So, wag lang natin i-speed up yung video, no? Para makita ninyo ng mabuti. Okay, so lahat yan okay ha? Kasi importante ito yung first na pindot ninyo ng power switch. Okay, tingnan mabuti. Okay. Kasi dyan ninyo malalaman, indikasyon kasi yan na power supply talaga ang sira ng computer. Eh, so hindi ko lang alam, no, sa ibang mga gumagawa ng content kung merong kagaya nito, no. Sekreto ko kasi ito eh. Eh, so pasensya doon sa mga kuwan, no, sa mga nagre-repair ng computer dyan, no, kasi binabahagi ko ito. Importante na nakakatulong tayo sa nakakarami. So yan, pinindot ko yung power button. Dapat pag pinindot ninyo yung power button, gagalaw ng kaunti yung, yan, nakita nyo, gumalaw ng kaunti yung fan ng processor niya. Okay? So, pagka pinindot ninyo ulit, syempre hindi na yan gagalaw kasi nakapindot na kayo. So, yung gagawin ninyo, tatanggalin ninyo yung plug ng power supply at ikakabit ulit para magkaroon siya ng supply ulit doon sa may mga electrical component niya doon sa loob. Okay, so second time kong ginawa yan para makita ninyo. Ayan, nakita ba sa likod? Kabit natin ulit para mas maliwanag, malinaw. So, wag ninyong paulit-ulit na ginagawa yan kasi yung first importante. Kailangan kapag hindi siya, kapag pindot niyo at walang power, buksan nyo kagad yung system unit niyo, tapos yan yung gawin niyo para matry talaga niyo, para mapatunayan na power supply talaga yung problema niya. Okay, so ayan kabit natin ulit. Medyo mahaba-haba yung video, no? Ayan, nakikita. Pindot natin ulit. Pindot ulit ang power switch. Okay. Ready. Tingnan mabuti. Gagalaw ng kaunti yan. Ayan. Nakita niyo? Yan yung mga sekreto ng mga technician gaya ko na ayaw nilang ipaalam sa inyo kasi syempre mawawalan ng, alam nyo na. Okay, pero dito sa ating channel ay tinuturo ko yan. Okay, so indikasyon yan na power supply ang sira ng computer, so magre-replace kayo ng bagong power supply. Okay. So, kapag nangyari yan, yung ganyan, ay indikasyon din yan na gumana ng maayos. Nagsilbi siya ng maayos yung power supply ninyo. Siya nga pala, tiningnan ko yung kuha niya, yung year manufactured, nakita ko dyan sa kuha niya na 2016 pa. So, ano tayo ngayon? 2026. So, 10 years. Diba? So, hindi ko lang alam kung ilang years siya na gumana, na nag-run, no? Hindi ko alam. Baka naka-stock din, no? Baka hindi pa nabili. Siguro mga 2 years na naka-stock. Pero for sure, alam ko siguro mga 7 years yung na nagamit siya. So, sabihin na natin na mga 2 to 3 years na nasa store siya, no? Hindi pa nabili. Okay, so siyempre magre-replace tayo ng ng bagong power supply. Kung gusto nyong bumili, mura ko lang yan nabili sa online, yung bagong power supply. Mga nasa 700 yata, 700 watts. Medyo mura lang kasi short kasi ako ngayon sa budget .
Okay? So, panoorin nyo na lang, no, kung paano ko nagre-replace ng bagong power supply. Madali lang naman. So, habang nanonood kayo, ay meron akong ibabahagi na tip para sa inyo. Okay, dalawa. Para ma-maintain ninyo na always na working condition yung inyong computer. Okay, yung number one kasi nakaaway natin kapag gumagamit tayo ng computer ay alikabok. Okay, so kailangan mga 1 to 2 times in a month ay mag-schedule kayo ng cleaning. Okay, may ginawa akong video na mayroon akong video na ginawa diyan. Bumili kayo ng mga electric blower. Okay, linisan ninyo. So linisan lahat ha, kasi yung iba kasi linisan nila yung buong sa loob ng system unit. Nakakalimutan nila linisan yung sa loob din ng power supply. May blower din doon sa loob. Lahat ng blower fan na makikita ninyo, i-bloweran ninyo. Okay? Para matanggal yung alikabok. So by the way, yung cause ng alikabok, kung anong ginagawa ng alikabok, nakakasira siya. Nagiging cause siya ng grounded sa computer. Nagko-cause din siya na mawalan ng contact. Ayan, di ba? Ano pa? Marami kasi. Marami. So usually dalawa, nagko-cause siya ng overheat. Kasi hindi maka-spin ng malakas yung mga blower. Yung blower kasi ng ating computer, cooling system yan. Cooling system. So pumalya lang yung mga blower, ay nako, pag hinawakan ninyo yung system unit ninyo, mainit. Okay, so hindi siya tatagal. Na delikado yung inyong mga processor, yung mismong computer nyo at saka power supply. Okay, so 2 times in a month, so ibig sabihin yan every 2 weeks, mag schedule kayo ng cleaning blower sa inyong desktop computer. Or kung masyadong busy talaga at talagang edi pwedeng mga lang, at least sa isang buong buwan ay maka-cleaning kayo. Okay, next naman ay huwag kayo mag-overload sa inyong computer. Halimbawa, meron kayong printer. Tapos meron pa kayong ginagamit na dyan. Mga Bluetooth speaker or mga subwoofer, So nagdadagdag kasi ng load yan sa inyong power supply. Nakakonect lahat yan sa inyong power supply. So kung marami kayong kinakabit sa inyong computer, bumili kayo ng mga power supply na matataas yung watts, yung mga true rated na power supply. So makikita naman ninyo yan sa connection niya sa yung kinakabitan. So importante lang na wag kayo kabit ng mas sobra, like dalawang hard disk or dalawang dalawang printer, 3 printer. Okay, so subukan na natin. Ilagay ako dyan ng blower fan sa side niya. So bali dalawang blower yan sa side at saka sa likod. So pinilitan ko ng mas malaking blower. Nakita niyo? Malaki yung blower niya. Yan, mas malaki na blower fan, mas mabuti. So yan, test na natin. Nag-replace na tayo ng bagong power supply. So meron pala kasi akong nilagay dyan na LED light every time na i-turn on.
So ayan, turn on natin. Power switch. Pag umilaw yan, ibig sabihin meron ng power. So ayan o, umilaw siya sa loob. Ayan. So sadya kong nilagyan ng LED na light yan para masilip ko dun sa loob kung umiikot ng maayos yung mga blower fan. Okay, pwede kayo maglagay ng LED light. So ayan, meron na siyang display. So okay na, no? So maraming salamat, no, sa inyong panonood. Sana ay nakatulong, no, itong ginawa kong video. Ayan, okay na siya. No, huwag kalimutan na mag-subscribe para tuwing meron tayong ina-upload na bagong video ay na-notify kayo dyan. Okay. So dito na nagtatapos, no, itong ginawa nating video. So huwag ninyong kakalimutan, ha, yung first na gagawin ninyo every time na walang power, kapag pinindot ninyo yung power button ng inyong computer. Okay, silipin ninyo agad kapag gumagalaw ng kaunti yung fan ng processor tapos hindi siya tumutuloy. Walang duda, ang power supply ang problema. Okay, kapag pinindot ninyo yung power button tapos talagang hindi talaga gumalaw, ibig sabihin may other issue yan. Okay, possible na yung cause niya ay overheat, no? So nangyayari yan, possible mangyari yan kapag alam nyo yung in-upload ko na video, yung mga signs, no? Ibig sabihin yan ay hinayaan ninyo yung mga signs na nasisira na yung power supply, no? Pinabayaan ninyo, kaya ganyan ang nangyari. Okay, nasira na siya ng tuluyan. Okay, pero sundin niyo lang, no, sundin niyo yung mga tip na sinabi ko sa inyo. Schedule kayo ng cleaning, tsaka wag ninyo i-overload, tatagal ang computer ninyo. Okay, so hanggang sa susunod naman nating pagkikita. Bye bye. Sa anak ko kasi yan, ano, may password, hindi ako makapasok. Ay nako, ano kayang tinatago ng anak ko to? May tinatago yata sa akin, hindi ako makapasok. Ayan, oh. Bye bye.